Ganyan po kasalahurang magsalita si Ellen Nagago. Sino ang nagpaluha kay Megan? Sino ang nagpaluha sa pamilya Antonino? Ba't sila natalo? Si Ellen Nagago. Tapos, pinagbibintangan pa ako ngayon ni Rudy Antonino na sinasabi ko doon na siya ay adik. Ellen Nagago, mamatay ka sa inggit. Tignan mo. Ang mga tao, wala. Hindi naniniwala sa'yo. Kumusta na po kayo? Ayos, magandang umaga po sa inyong lahat. Alam nyo, araw-araw po, wala akong tigil ng pag-ikot. Araw-araw po, talagang kinyaran. Buong distrito, ito tumitigil. Ngayon, bawat pagharap ko sa mga tao, tinitingnan ko agad yung reaksyon nila. Kasi pag yung mga tao ako, hindi ako papansinin o nakasimangot, naniniwala sa paninira ng mga taong walang ginawa kundi siraan ako. Nakita ko, hindi kayo naniniwala sa paninira, no? Alam nga naniniwala? Alam nyo, ako po, unang-una ha. Ako yung maharap ako sa inyo ngayon, hindi bilang politiko. Ako maharap ako sa inyo ngayon bilang si Emil Pascual lang. Kwentuhan lang tayo. Subukan niyo pong tanungin yung mga naninira sa akin. Sino ba naninira sa akin? Si Ellen Nagago? Gago po yun. At saka po si Dr. Vlogger. Yung dalawa na yun. Ang sinasabi po lagi ni Ellen Nagago, unang-una, ako daw po, hindi totoong mabait ako. Doon daw po sa Japan, pagka daw ako'y lasing, nananampal daw ako ng mga tao. Unang-una po, hindi po ako pwedeng manampal ng tao, hindi ako pwedeng malasing. Hindi po ako umiinom ng alak. Magbuhat ang pinanganak ako. Hanggang ngayon, hindi ako sanay uminom ng alak. Hindi ako naninigarilyo. Hindi ako nagsusugal. Hindi po ako sanay mga babae. Alam mo, wala akong bisyo. Kaya, Ellen Nagago, mamatay ka sa inggit. Tignan mo. Ang mga tao, wala. Hindi naniniwala sa'yo. Tapos po, sinasabi pa niya, ako daw po yung mga pinamimigay kong pera, yung mga tinutulong ko sa tao, yun daw po galing sa pogo. Hindi po totoo, huwag kayong maniniwala, wala pong pogo, hindi totoo yung pogo na yan. At sa totoo lang, kahit na saan pa manggaling ang pera na yan, kahit na mag-prostitute pa ako, magputa pa ako, basta mabigyan ko lang ng tulong ang mga tao, yan ang mahalaga. Di ba? Aba, at saka, wala pong pogo. Pogi lang talaga si Dr. Emil. Tingnan nyo ha, ano ba ginagawa ni Ellen Nagago? Ang ginagawa ni Ellen Nagago, pinipirwisyo pa kayo ng mga tagahain. Bakit? Dati-dati po, yung mga bigas na binibigay ng Kapitolyo, iniiwan sa bahay nyo. Pagkatapos iwan sa bahay nyo, aalis na, ilalagay sa upuan. Ano ginawa ngayon ni Ellen Nagago? At saka ni Dr. Vlogger? Pinatatawag ang mga tao sa mga gym. Doon binibigay yung bigas, 4 na oras na sisiraan ako ng sisiraan. Pagkatapos po, ano nangyari sa inyo? Namasaheros kayo. Gumasos kayo sa gasolina. Pati senior citizen, nagbuhat pa ng bigas. Na may uwisyo. Hindi ba po pwedeng magpatawag sila ng sarili nilang lakad? Magpatawag sila ng sarili nilang ganitong harapan. Huwag silang makisabay sa bigas ng Kapitolyo. Kahit po sa bayan ng San Leonardo, walang kapasidad si Ellen Nagago na magpatawag ng meeting dahil wala nang naniniwala sa kanya. Ala po naniniwala. Subukan po ninyo pag nakaharap niyo siya. Sabihin niyo, Mayor Ellen Nagago, po pwede bang kung magsasalita kayo, huwag mong banggitin si Congressman Emil Pascual. Mahino si Emil Pascual. Magbanggit ka lang kung ano ginawa ng asawa mo nung sa inanungkulan na congresswoman magmula 2019 hanggang 2022. At pwede bang sabihin mo lang ano ang gagawin niyo pag nanalo kayo? Wala. Ang alam lang niya na magsalita, siraan ako ng siraan. Ang pinakamasakit sa akin, hindi pa nasyahan. Nag-recruit pa po ng maninira sa akin. Ang na-recruit po, si Congressman Rudy Antonino. Doon ako nasaktan. Sa totoo lang po, alam niyo naman na malapit din ako dyan at lahat ng tulong sa bawat laban niya, tumutulong kami ng tatay ko. Tapos, pinagbibintangan pa ako ngayon ni Rudy Antonino na sinasabi ko daw na siya ay adik. Siguro, yung po ang sabi ni Ellen Nagago.
na Panginoon Eka, sabi Eka ni Congressman Eming, adi ka, hindi po lumalabas kahit minsan sa bibig ko na si Rudy Antonino ay adik. Tamang duda lang po si Kong Rudy. Hindi po totoo yun. Wala. At sinasabi ko pa daw na may kabit siya. Hindi ko po sinasabi yun kahit na minsan. At ang hindi alam ni Rudy Antonino, habang siya nagsasalita, sinisiraan niya ako, nasa likod niya, nakaupo sa lamesa, itong si Ellen Naganyo, iniihit ng tawa. Pinagtatawanan po si Rudy Antonino. Pinagtatawanan siya. Ako po, ang hiling ko lang kay Rudy Antonino, kumakaharap ko siya, sa edad niya na yan. Ang gusto ko, manahimik na lang siya. Magpataba siya, ayusin niya ang sarili niya, matulog siya ng maaga, parang kulang sa tulog palagi. Alam po ninyo yun. Pahabain niya buhay niya. Gusto ko humaba ang buhay niya para makita niya na sinisiraan niya si Eming Pascual mananalo sa bayan ng Jaen. Landslide! Dahil sa tulong niyo! Nagtataka ko. Kayo po ay taga-Jaen. Nagtataka ko. Nung nilalabanan ni Dr. Vlogger, si Megan Antonino, lahat ng masama sinasabi ni Ellen Nagago laban sa mag-ama. Sinasabi pa niya, si Ellen ang nagsasabi, testigo ay lahat. Adik si Megan, adik si Rudy Antonino. Sinasabi pa niya, may relasyon yung mag-ama, ganyan po kasalahurang magsalita si Ellen Nagago. Sino ang nagpaluha kay Megan? Sino ang nagpaluha sa pamilya Antonino? Ba't sila natalo? Si Ellen Nagago. Noong panahon na sinisiraan silang mag-ama ni Ellen Nagago, ako ang nag-iisa na lang na mayor na nakatindig kay Megan Antonino. Alam po ninyo yan. Ngayon, ba naman, na ako naging congressman, ngayon lang siya makababawi. 3 laban ni Rudy Antonino tinulungan namin. 2004, 2007, 2010. Si Megan, 2007, 2013, 2019, 2013, 16, 19, tinulungan namin si Megan. Ngayon lang ba naman siya makababawi, sisiraan pa ako. Sa bagay, naniniwala po ako na wala pong magagawa ang paninira ni Rudy Antonino, ni Ellen Nagago at Dr. Vlogger. Nakita ko po, mahal po ako ng mga tao, lalo na po dito sa bayan ng Jaen. Ako naman po, ang gusto ko lang pong mangyari, hindi naman habang panahon si Eming Pascual ay congressman nyo. Hindi habang panahon, darating mo panahon, lilipas din ako. May ibang nanunungkulan na tatayo dito, bagong congressman, pero hindi yun po yung si Dr. Vlogger. Iba na. Bata, mas magaling sa akin, mas mahusay. Pero ang gusto kong mangyari, kapag dumating ang panahon na hindi na ako ang congressman, kahit magpunta ko dito sa bayan ng Jaen at tapos na panunungkulan ko bilang congressman, kaya kong tumingin sa inyong mga mata. Kaya kong sabihin sa inyo na nung ako nanungkulan, ginawa ko, magagawa ko sa bayan ng Jaen. Yun po mahalaga sa akin. Ako po, kung tatandaan nyo, noong 2022, ang sinasabi ko, gusto ko magkaroon ng ospital na libre ang lahat ng taga-Jaen. Ito, ang sabi nila, hindi totoo. Yung sinasabi niya, ni Mayor Eming, huwag niyo bubuo ng congressman yan. Hindi totoo. Ang problema po, pinagawa ko na. Nasa 90% na po ngayon yung ospital, mas maganda pa sa St. Luke's. At doon po, sumibay pa soon. O ngayon, nagawa na, hindi nila masabing hindi totoo. Ang sinasabi naman ngayon ni Rudy Antonino, asan na eka dito, yung naipagamot ni Congressman Eming Pascual sa ospital na sinasabi niya, magtaas ng kamay. Sino magtataas ng kamay? Ginagawa pa lang po yung ospital, hindi pa tapos. Diyos ko naman. Kung ang tinanong ni Congressman Rudy Antonino, magtaas ng kamay, tinulungan ni Eming Pascual sa bayan ng Jaen, baka nag-autugo pa yung mga sigo sa dami na tinulungan ko dito sa bayan ng Jaen. Sa dami. Meron pa nga dito Meron pa nga dito yung taga-Jaen, kinakapatid. 6 araw ng patay nasa Lacson Hospital. Naka-freezer. Tinawagan ako alas 10 ng gabi nung pamilya. Nung nalaman ko 6 na araw ng patay, naka-freezer, dapat ka ako papalibing na yan, 380,000. Pinadala ko nung gabi din na yun para mauwi nila. Kinakapatid na Eroy, taga saan? Taga-Unaling Pitak. Tanong nyo sa pamilya, kung nakausap ko sila magmula noon hanggang ngayon, hindi na. Hindi ko tinanong sino binoto nila.
Hindi ko po tinanong kung ay iboboto ba nila ako. Hindi po mahalaga sa akin ang politika, pangalawa lang yan. Ang unang-una sa akin, mabigyan ko ng tulong ang mga tao dito sa bayan ng Jaén. Ano ba pinagmamalaki ni Dr. Vlogger? Pinagmamalaki niya palagi na meron daw silang San Leonardo Hospital. Palaging binablog. Hinahamon ko po kayong mga taga-Jaén dito. Pati yung mga taga-buong distrito. Pag kayo nagkasakit, magpunta kayo sa San Leonardo Hospital na sinasabi ni Dr. Vlogger. Tingnan po ninyo kung hospital doon. Wala akong hospital, nanloloko lang sila. Kung totoo na mayroong San Leonardo Hospital na libre daw lahat, pati daw bantay, libre pagkain. Ba't napakadami pa nangungutang? Makapunta lang sa NMC. Ba't ang dami pa nagsasanla? Matubos lang ang kanilang pamilya sa ospital. Ako po, pinapangako ko po sa inyo, ha? Dahil dalawa ang problema ng isang taong may sakit. Problema, papasok, kailangan ng deposito. Pangalawang problema, palabas, kailangan bayaran ng ospital. Huwag po kayong mag-alala. Ito pong Abril, lahat ng bahay dito sa bayan ng Jaén, bibigyan ko ng health card. May health card kayo lahat. Okay? Yung health card po na yan, may laman na 1 milyon. Ayan, inuuyam na naman tayo. Sasabihin ni Ella na gago, mayaman na iya yung mga taga-Jaén. Bibigyan pala ni Congressman Eming ng 1 milyon, isang health card. Hindi kayo yayaman. Wala pong mababago sa buhay nyo kasi hindi nyo pwedeng ipambili sa Jollibee yun, pagbayad sa grocery, yung health card na yan. Pero, kapag may nagkasakit sa pamilya nyo, magpunta kayo sa ospital natin sa Gapan na mas maganda sa St. Luke's, i-estimahin kayo. Walang problema sa deposito, walang problema sa gamot, walang problema sa palabas. BAP kayo. Wala nang magiging awawa sa bayan ng Jaén. Yun ang mahalaga. Di ba? Yung pagiging mahirap natin, pwede nating kalimutan yun eh. Paminsan-minsan, pwede rin itong manok. Pag ang ulam, sardinas, tuloy inom ng tubig, pwede na yun. Pero, para maramdaman mo yung pagiging mahirap mo, yung hindi mo maipagamot ang pamilya mo. Yun ang masakit sa lahat. At saka pag nangyari, makatitibig na po ako. Alam niyo kung bakit? Ha? Magbuhat po ako po, naging congressman noong 2022, 3 taon na. Hindi lang po 50 milyong piso ang naibigay kong tulong sa mga may sakit. Dito pa lang sa bayan ng Jaén. Sa totoo lang po. Alam niyo lahat yan. Lahat yan. At ako naman po, nakita ninyo, sa dami-dami ng naging congressman, lahat ng congressman, ano opisina nila? Bahay nila. Pag sinarabakod, tapos na. Ako po, may opisina ako sa tapat ng Watermark sa Gapan. Awa po ng Diyos, ay po nasa Maynila ako at ako'y kumukuha ng budget. Ha? Mayroon po tayong mga taon sa opisina na tuloy-tuloy po na tumutulong sa mga taga-distrito. Ako po, tingnan nyo, ha? Ba't mahalaga sa akin ang bayan ng Jaén? Ha? Sample, si Kapitan Emil, dito sa Barangay San Roque. Pinuntahan ako, Congressman Eming, wala kaming gym, wala kaming barangay hall. Hindi ako makapaniwala. Paano mangyayari ng isang barangay, walang barangay hall? Ganun pala dito. Naging tradisyon na sa barangay na ito, kung sino kapitan, doon na lang ang magiging barangay hall sa bahay niya. Kawawa naman. Ano po ginawa ko? Tingnan nyo, ayun, kabiliso, may barangay hall na ang San Roque, may gymnasium pa. At alam niyo ang kwento nito. Alam po ninyo ang kwento nito, binigyan ko ng pondo para sa gym at saka sa barangay hall. Ang problema, wala palang lupa. Kaya nadalay ko ni Kapitan Emil, binayaran ko pa yung lupa na ito. 1.5 million cash galing sa akin. Tapos, nangihipan ng ambulansya. O, unang pa daw ng ambulansya. Hindi, tingnan po ninyo. Kaya, sinasabi ko, iba yung maganda relasyon ng Barangay San Roque kay Congressman Eming. Iba din po magiging relasyon ng bayan ng Jaén kapag si Eboy ang mayor, si Eming Pascual ang congressman. Dapat ko po yung paliwanag yun, hindi ba? Ako may karanasan po dito sa Jaén. Sa dami-dami ng may sakit dito na nagpapadialysis sa amin, nag-interest ako minsan sa panahon ng pananunguna ko bilang congressman na magtayo ng dialysis center dito. Kaya lang po, tinanggihan. Tinanggihan. Huwag kayong mag-alala, nag-uusap kami ni Mayor Eboy. Kapag siya naupo,
Ilang araw lang, ayusin natin ang bayan ng Hain. Tutulungan ko ang bayan ng Hain. Hindi ko po pababayaan ang Hain. Tandaan yan. Yung po kalsada nyo. Diyos ko naman, kawawa, naaawa ko sa inyo. Pagdating pa ng tagulan, lalo na yan. Tingnan nyo bayan ng San Isidro. Kasagya ko ngayon. Tingnan nyo, gano'ng maganda. Tingnan po ninyo, lahat na yan. Drainage, ilaw sa kalsada, asfalto, ilaw sa flooring ng kalsada, lahat po na yan, lahat tinulong po natin. Huwag po kayong mag-alala. Kapag po, si Mayor Ebe, isipin lang, Mayor dito, si Vice Mayor din, at yung mga kasama namin dito po sa Hain. Lalo yung makaramdaman, adik-alibong servisyo ni Congressman Emmy Pascual. Pinapangako ko po sa inyo yan. Ha? Ako po, hindi na po ako pakakatagal. At pagkagaling po dito, tatakbo po ako sa bayan ng Dian Agantino. Ako'y bago po ako matapos magsalita, meron po akong gustong ipakiusap sa inyo. Ako po nung nanungkulang Mayor ng Gapan, 2016, kasama kong lumalaban dyan, si Vice Mayor Dodong Bautista. Kami ang nagsimula ng pagbabago sa lungsod ng Gapan. Hanggang nag-congressman ako, naiwan ko sa Vice Mayor doon. Ngayon po, tapos na ang panunungkulan niya bilang Vice Mayor, nakiusap ako sa kanya. Parang Dodong, tulungan mo naman ako, samahan mo ako sa distrito, para habang nasa Maynila ako, kumukuha ko ng mga pondo, ikaw naman ang umiikot sa bayan ng Hain at namimigay ng tulong. Pinigbigyan niya ako, kaya sana po, tulungan po natin si Bukal Dodong Bautista. Ayan po. Ba't po sa nilagagumita sa inyo? Yung usapin nire-realidad lang. Tanungin niyo ang sarili niyo. Tanungin niyo ang katabi niyo. Mayroon bang bukal na nanalo, na pagkatapos kumandato, nagdaan, na binalikan kayo pagkatapos? Mayroon bang inumusta man lang kayo? Ay ginagawa kayong kutsara tinidor na nasa loob ng tuador, na pag may handaan, bubuksan na naman. Hindi po kayo mga kasangkapan na kukunin sa loob ng tukador. Kapag may handaan, tao po kayo, may pangangailangan, umaasa kayo sa kanila. Tanungin niyo sa sarili niyo, sinong bukal na nagbalik sa inyo para kumustahin kayo? Yun ang totoo. Maaalala kayo pag-eleksyon, hindi ba? Ganun lang. Kapag po yung mga politikong nanunungkulan, naaalala kayo pag-eleksyon lang, wala silang paggalang sa inyo. Kapag binoto nyo na naman sila, tinuturuan nyo sila na huwag kayong igalang. Subukan nyo, huwag silang iboto, yung mga walang ginagawa ngayon. Isa lang boto, yung single vote, Dodong Bautista. Madadala yung mga yan! Igagalang ang mga tao! O, di ba? Ito po, si Paring Dodong, wala pong katalo-talo to. Sa totoo lang po, sa survey, number 1 na to. O pag-usapan naman ng survey, tingnan nyo laban namin yung Dr. Vlogger. Ang survey po, SWS to. Si Dr. Vlogger, 5%. Tumatalab na yung paninira nila. Siguro sa May 13, magsi-6% na yan. Ako po, 85%. 85%. Ala po, wala po tayong katalo-talo. Kaya sana po, lalo natin pagbutihin dito sa bayan ng Hain para po mapahiya sila. Tingnan nyo laban namin, ha? Sino ba kakampi ko? Magbuhat mo umpisa. O, tama kayo. Maganda sagot, tama po kayo. Sino ang kampi nila? Kapitolyo. Congressman ng party list. Dating Congressman Antonino. Si Dr. Vlogger. Si Ellen Nagago. Nagsama-sama na malalaking politiko sa Nueva Ecija. Walang problema. Kahit nag-iisa ako. Basta kayo, kasama ko. Hindi sa uwa sa atin. Kaya, yun pong paninira nila. Kunting sira pa. Ellen Nagago. Magsi-6% ay asawa mo sa Mayo at 13 pagkatapos ng eleksyon. Hindi na uso ang paninira ngayon. Ang kailangan ngayon, yung resibo, ano ginawa mo? Kailangan ngayon, ano ang gagawin mo pagkatapos mong manalo? Kaya ako po, hindi ako niniwala sa paninira Kung totoo yung paninira na yan, sana hindi ko sa tinalong mayor. Nakupos ang mayor nung kapitan lang ako. Kung totoo yung paninira na yan, sana hindi ko sa tinalong congresswoman. Di ba? Ngayon pa muna nakaupo ako. Ngayon pa na nakita ng mga tao yung declaratory servisyo na sinasabi ni Congressman Emmy Pascual. Kaya ako po, inip na ako sa Mayo 12.
Pag nagbilangan, itagay nyo sa bato, maghintay kayo. Alas 5, matatapos ang botohan. Alas 6 pa lang. Sakado na bahay nila, tutulog na yung mga yan. Nagtambakan ang laban na ito. Tandaan to, maniwala ko kayo sa akin. At yung sinasabi sa akin ni Rudy Antonino tungkol sa akin sa hain, sinasabi niya na pinagkakaisa daw niya yung mga hain. Yung mga kapitan ko, kinatawagan, kinakausap. Samahan daw siya kay Dr. Vlogger. Pinupuntahan yung mga kapitan dito. Lahat. May nakakita nga doon sa sakyan ni Rudy Antonino. Nasa bahay, hindi kapitan nila, kinausap daw buti, hindi ako nasira na isip na mahal pa din ako Kapag, hindi umipag, paninira. Diyos ko po, believe ako kay Ellen Nagago. Twitter congressman, marirecruit mo para lang siraan si Eming Pascual. Mahirap yun Aba, hindi ko alam kung magano sweldo niya. At ang pinakamasakit noon, ang nagpatikin ng kabiguan sa politika sa kanila, si Ellen Nagago, sa pamamagitan ng paninira nila. Lahat po ng masakit na salita, sinabi tungkol kay Megan, sinabi tungkol sa kanya. Kung natatandaan nyo, si Ellen Nagago ang nagsasabi na kalunya ni Rudy Antonino yung sekretarya niya. Hindi ako. Testigo kayo, hindi ba? Sinasabi ni Ellen Nagago yung pinaghihiyawan. Kabit ni Rudy Antonino yung sekretarya niya. Ang sabi pa ni Ellen Nagago, yung pamilya ni Rudy Antonino, hindi na pwedeng pumasok sa bahay niya sa Langla. Sinasabi sa inyo, narinig yun, hindi ba? At sinasabi pa ni Ellen Nagago, saan ka nakakita? Pinalayas ang pamilya, ang reyna doon yung kabit niya. Ang nagsasabi nun, si Ellen Nagago. Hindi po si Eming na pogi. Mamatay ka sa ingit at sasar. Pogo ng pogo Sabi ba? Mabira. Kaya pag nakita niyo si Rudy Antonino, sabihin niyo, Kong Rudy, tigilan mo yung paninira kay Kong Eming. Hindi, ang nagsasabing adik ka, ang nagsasabing kabit mo yung sekretarya mo, ang nagsasabing sira ang pamilya mo, si Ellen Nagago. Istigo po kayo, di ba? Nung tinalo sila nung 2019, yan ang mga sinasabi ni Ellen Nagago. Kahit panahon, Rudy Antonino, subukan niyo pong matulog ng tamang oras, uminom ng madaming tubig, magpahinga, yung huwag kayong aburido. Tapos hanapin niyo yung mga video na ginawa ni Ellen nung nangangampanya. Baka kinabukas, inaakap ko pa ako Naku, Eming. Takantado talaga yung putang ng Ellen yan, nadali ko. Ito yun. Subukan mo, ang Rudy. Matulog, kulang sa tulog. Naawa ko. Kinakapatid, si Rudy Antonino, kitang-kita mo, kulang sa tulog. Kulang. Alam nyo kasi, naging malapit sa akin Mahalaga sa akin yung amuran. Kung kay Rudy Antonino, hindi mahalaga amuran, sa akin mahalaga. May pinakita bang picture dun sa Cabiao, sa bahay namin. Yung litrato, kasama tatay ko, kasama siya, si Mayo Joy, ako, si Megan, kami lima, nakakabay sa amin. Ang sabi niya sa Cabiao, yun ang litrato na yan sa bahay nila Congressman Eming Pascual, nila Boy Pascual. Nung panahon na yan, binobola nila ako. Hindi po totoo. Paano siyang bobolahin? Ito to pa yung kasama namin sa kanya. At nung panahon na yun, na nakalaban, si Megan yung picture na yun. Siya nang bola sa tatay ko. Dahil nangutang sa tatay ko ng 25 million, Rudy Antonino. Sabihin mo, hindi totoo yan. Ako pa nagbitbit din niya mabuhat papunta sa sasakyan niya. 25 million. Tapos sasabihin niya, binobola namin siya. Wala po, at wala kaming hiniling sa kanya kahit na ano. Mahalaga sa amin yung amuran, mahalaga sa akin yung respeto sa samahan at sa matanda. Kaya ako po, saludo ko kay Ellen Nagago. Hindi ko alam paano yun ang umbilise si Rudy Antonino na ang trabaho, siraan ako ng siraan, kasipag. Dahil punta kayo, kalagamitan rin kahapon, nung isang gabi, nadaan ako sa ano ba kayo ngayon? Sa dampulan. Alang ginawa ko, siraan ako ng siraan. Pero, sana may magpayo kay Rudy Antonino, 3-term congressman ka. Iginagalang ka naman ng mga tao, ba't pinasok mo yung paninira? Hindi ba ang pasakit doon? Yung sinisiraan niya, ang nag-uutos yung sumira ng buhay politika nila ni Megan. Ako, Diyos ko po, yun lang po. Maraming po salamat. Sana po, si Dodong Bautista po, sana po, pagboto niyo sa amin. Kasunod po Dodong Bautista at ako po, naniniwala ako,
Sa Mayo, 12. Ginigising ng madaling araw, si Bukal Eboy, Mayor Eboy, gumising ka, manunong para sa munisipyo, ikaw ang nanalong ngayong eleksyon sa bayan natin. Alam nyo, mga kapatid, napakalakas ang pakiramdam ko. Maniwala ka sa akin, iba yung instinct ko. Kahit anong pagpupusige ng mga politiko, bawat bayan, ewan ko ba, alam ko di mananalo, basta alam ko di mananalo. Pero ito, kahit anong isipin ko, ngayong 2025, si Eboy, mayor na dito sa bayan natin. Kaya ako naman ako, isa lang po pinapayo kay Mayor Eboy, pake ka ako, ito gawin mo. Ito pera ng hain eh. Ipangako mo na lahat, dapat mo ipangako. Ipangako mo lahat. Dahil, kapag hindi mo kayang gawin, magtutulong tayo para matupad yung pinangako mo dito sa bayan ng hain. Kasama mo ito makapalya. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ay masayang-masaya na hindi naniniwala ang mga taga-hain sa paninira ni Ellen Gago. Mamatay ka sa inggit. Salamat po!